Oras 50 minutos na nakaligid sa takanang alas 10 sa aga kamo sige hapon nagapamati sa Radyo Pisina upod sa akon ugin Zoila Cordero tuto palas 12 subong odo. So makaupod nato atong pinalangga si Sir Joven Sonico sa Municipal Agriculture's Office. Na may audio si Sir, diba? Si Sir Joven is the Agriculture Technologist and Livestock Inspector. Sir, good morning. Audio Tanoy? Wala ka sulod? Kumusta Audio ta? Mayong agawag yun, Soy. Good morning, sir. Tagpalamati sa imong programa ngayon. Okay. Diog lang ko, DJ Jendo, nagkahagong kita gamay. Wala ta kabalo kung sa na siya naghahalin. Siya na kayo nagasulod sa aton nga radio. Lihog lang. Sige. Okay na. Kaya nagmakitaan ko sa aton nga recording nga mayara sa gamay nga nagahagong. Sir, pagpanamyaw mo sa aton mga pinalangga ang mga katapos sa Municipal Agriculture's Office. Mayong agalaga sa tanan nga tagpalamati nato no sa aton sa opisina sa Municipal Agriculture Office kag sa bilog nga tagpalamati nga sa Santa Barbara. Thank you very much, Kate. Sir, actually, una-una ko nga na-interview si Sir Joven. First time ko na-interview si Sir Joven. So, kumusta sa lang aton nga mga programa sa aton nga Agriculture's Office? Salamat kid og yun Soy no sa paghatag sinisang tion nga makita no sa aton program, especially sa livestock kag sa aton nga sa agricultural engineering nga side. So ang aton nga mga livestock program, so diyan pa ngaton nga animal health and routine services, mga vaccination natin. Mo diyang isa ra ka diyang sa aton nga kainan rabies actually natapos sa diya. Ang aton nga mga priority diseases nga monitor, especially kay ang may pa kita, may ASF, hindi lang ASF, may diyan pa kita sa poultry kag sa other livestock nga ginamonitor nga mga sakit. Sir, mangkot lang ko, hambal mo kagina may animal services kita, magluwas sa pagpang-vaccine sa aton yung mga kasapatan. Ano pa kita mga services naton sa MAU? Ang aton animal health services, include na sang inspeksyon, diyan ang ang para bala sa atin nga transportation, na-inspect natin na nga mga livestock carrier, kagangan na mga farm, especially sa mga lago nga farm, commercial bla. May mga ginabaton nga mga stocks nga nagasulod halin sa ibang nga probinsya. Other than that, may makita routine services na ginatawag. Diyan may mga supplementation, deworming, kag isama ng consultation sa mga sakit kang mga kasapatan, especially sa livestock kag poultry. Okay. Sir, ang mo deworming sa mga mga kasapatan, sir? Livestock and poultry man nga pang deworm. Ruminants, poultry, ang sa atin nga mga sa swine, why lang kita sa K9, nabilong na siya sa pet. So, ang atin ginaanahan gid isang food animals. Okay. Sir, may mangkot na ko, may mga restrictions bala kamo sa mga vaccinations naton? Ang atin may restriction kita kay manan mo under kita sa Provincial Veterinary Health Office. So hindi basta-basta nga ang isa ka pet owner, especially sa pet owner gali nga makapabaksin lang kang kang andang mga pet, especially sa ayam or dogs. Kay ang atin nga gina-allow lang ka natin sa atin opisina is ang rabies vaccine lang gid. So other vaccines that is sa sa vet na gid sa namad to kay basi malpractice kita bla. Okay. So ang mo sir may other vaccines but aside from the rabies, ano pa gid sir ang mga vaccines para sa mga kasapatan naton? So may diyan kita sa Hemosep, sa ruminants kag sa poultry natin ang mga NCD bla. So amo nang may diyan kita nga available. Sa subong sir mayara bala sa mga nagadata nga mga sakit ang aton nga mga livestock and poultry naton. Sa subong nga tion ha, kasi syempre maulanon sa buong panahon, mayara bala? Oo especially subong grabing ulan, ang igo gid ka natin ay ang halos tanan. So ang priority diseases natin sa mga livestock right now, aside from ASF, ang sa ruminants, mura ng hemorrhagic septicemia, which is ang mura tawag natin ng Hemosep, kag ang sa poultry natin, mura ng
NCD no ang tawag natin isa la pulak kada may ang ginamonitor natin talad isang aratay pagid Mhm. ang pinaka ano natin priority gid nga tawan gid talad tig tiyempo amo na no so ga require ang mga manugsagod natin gani kang ano nga diyan no ang mga inugulang bla ang gapadala so amo ra nabudlayan sa natulad kay isarat sa mga requirement natin nga ginapa ano gid sanda ginapa-comply sa vaccination. Okay. Sir, can you please give us more information about hemorrhagic septicemia? Hemorrhagic septicemia no, sakit diya sa mga ruminants natin nga diyan sa dugo ng dabla. So amo tawag nga may mga bleeding sa sulod kag kung makita mo kadya ang ano ang baka or ang ruminant dumay ano bla gahabok sa lieg na. So amo ra na ang isa ka cause nga ga ang ga-hemorrhage sa sulod. That's why nga mo hemorrhagic septicemia sa dugo. So ga ano lang sa no gulpi lang ga baranag ang sa lieg ng dangadampi sa throat kag sa ano do may local tawag naton lang ano do may tonsil. So gahabok na kag eventually ga-cause na sang pagkamatay ka atin mga ruminants. Kaya sa So may Santa Barbara, sir, may case, may dyan karan nga case kaya kang karapat? una may na-monitor kita kadan kati may ano naman may vaccine naman so hagan-hagan natin diya. Pero dapat ang atin kadya man manugsagod sigihan na pamakuna. Galing kay ang natabo lang kadya before nga nag-stop production bala ang ano ang isa ka pharmaceutical company nga mag-produce kang vaccine nga diya. So sa talad may ano raman, may nagbalik raman kag pwede raman sila kapamakuna. Usually amo diyang ano talad gatuhaw mo diya nga ano mapanimpo Okay. ulanon. Pero kaya ka natin daw ay pa man, no? Sa talad Sa nga, talad te. daw ay kita Mm. tikmay mga na monitor hopefully nga ano natin yan, makontrol natin yan sa atin sa Bamaka Sandamura. Sir, mangkot lang ko kay man, syempre may nagwa man nga balita, talad. Kaya ang animal bites natin, tama na gid kataas. 6 months pa lang nga, nakalabot na kita sa mga 24,000. So, ang mga salarin, ang mga salarin, mga pet owners, may mga ginasagod sa nga mga ayam, kag mga kuti. So, paano na daw paiway ito, sir? So amo gid ang hanggan nga problema no. Kanugon kang atin nga ano nga vaccination coverage sa K9. Taas atin vaccination coverage kaya may mga initiative ang atin barangay nga gapambaksin man. Pero ang problema natin ang bite cases sa tao no ang especially sa mga may gasagod kag abinanda pampanghampang lang sa kabataan. So usually kung nakita mo manasalapay na kibot. So kag ang isa kadya ang mga stray na nagalagaw-lagaw lang away nga ginapabuyan lang katagiya. So isa dia ka campaign natin nga maging ang atin mga manugsagod or ang mga pet owners dapat maging responsable man no sa anda nga pagsagod kang especially sa ayam kay manan natin ang rabies isa dia ka makamatay nga sakit nga ano no epekto sa atin sa tawo kag way dia cure. So amo ra pinakanggad natin ang problema tapos ang ginagasto natin sa vaccine tama naghanggad kag way man ano no way ginapabayaan natin kang mga atin manugsagod so dapat kina-campaign natin na maging responsable sanda. Ihigot nanda nga mga ayam mga kuti or para hindi makaano bala no makakagat sa sagwa kang anda panimalay. Guess sir, sa may Santa Barbara, may kaso kita kang rabies? May sa ating laboratory may nag-positive kita pero sa human rabies case wala pa kita no. May pa kita tig human death. Pero amo ra ginakumpanya natin nga once nga makagat pa ano gid no pa post exposure gid kay once nga ma-post exposure ka hangga't ang chance nga hindi ka madagtan kang rabies nga diya. So anytime nga may makagat ka mo report gid dayon kamo kag para madapatan ka atin nga ano no rural health unit nga mabaksinan sanda.
Sir, asang kung ano kalawig nga panahon, for example, nakagat ka talad, no? Ano kalawig nga panahon nga batyagan mo ang epekto ka rabies? Kung ikaw ang tao sa tao, ha? Ang rabies abi hindi siya maano nga amo diyan nga span kang time epekto siya dayon. May diyan nga lawig, may diyan nga kinkagat siya kang bata pa siya, nag-epekto mga 30 years old na siya. Uy. So may diyan nga case. So reported na kag may diyan man nga madasig within months lang maigo na ano ikaw. So depende sa kung sa na ikaw yung kagat. Kay daw may number of centimeters ang travel na kanya sa lawas natin. Okay. Kung dyan din sa especially sa atin nga nervous system, no. So dapat muna kung makagat kita, mapabaksin di kita. Para mapunggan natin diyan kag mala ano ma-treat insakto. No? Hindi so, sandal lang magpahambal nga mapaang tandok-tandok lang lang ano. Hindi na effective. Sa naramdaman ko, sir, mayara kita sang nabalitaan nato na may kaso sa Maynila Lucena, by the way. Tapos, kinkagat, sabi ko, pabayaan niya. Pero siya gali iyan, nagkakaon sang karne kaayam. Oo, no. Batian natin to. Amo ganito nga si Doc Zoe. Kinpang post-exposure naman to mga upod ya. Actually, na kagat siya, dugay rin. Wala siya ganun mag-report. Tapos sige man gakaon man sa. So napatay siya giya sa may ano sa ospital Kalimudyan. Pero ang taga ano siya, giya sa ginkagat sa New Lucena, boundary kang New Lucena kag Santa Barbara. Mura may Santa Barbara kasi nga naimaw. So mura ganin no. Why tanan nagpapare post exposure. So ginpabayaan na lang kay siyempre hanggang man sa ring na kagkakaan pa sa kaayam. So, wag malikawan. Magambal ka sir post-exposure, ano po tambalan ka rin? Ang post-exposure, bali mo dyan vaccine na ginatao kung nakagat ka rin. Ang pre-exposure naman na, ang why ka pa makagat. So, mo rin ginatao sa mga, especially sa mga veterinarians, may mga pre-exposure sa nakadya. Maski ako may pre-exposure man ako, tiga pang bakuna kita. Ang atin mga vaccinators nakapa-pre-exposure nila para protection sa kananda during vaccination. Sir, ask lang ko, for example, kung tao, no, nag-rabies, magkagat na sa iban nga tao, magka-rabies man tong iban nga tao, maging kagat na? May posibilidad, no, kay manan mo ang rabies sa laway man lang kag sa ano no, hindi not necessarily nga makagat ka nga ayam nga rabies nga maano ka, pero maski may pilas ikaw kag madilapan niya lang ka, basi magka-rabies ka. So amo nga tanan nga imaw to kang taga ano nga to, taga San Lucena nakagat gipang post-exposure sa ngaton nga ratio para malikawan ang pag-transfer, pag-spread pagid kang human rabies. Ang una ka namang yan, malang ginabutang na papel. Oo, muna no, kauna ang namin natin nga tandok. So hindi na ina-effective, no. So may vaccine kita dapat. So kang una, ang ginabutang lang ahos. Diba? Mangyan, mga ano ba mga bulong ka rin sa mga ate, balahaw? Ginapaduktan lang natin ang mga tawagan diba? Tandok. So, correct. Oo. Sir, mangkot nang ko, kati, syempre sa nagataas ng kayo sa rabies, diba? Tapos ang aton nga mga animal bites. Panugyan mo lang sir sa mga aton pinalangga. Ginambal mo higta nila ang ilang mga mga alaga nila. So tapos advisable bala nga ihawla or i-cage nato ng ato mga kasapatan? No, sa atin nga mga pet owners, especially sa atin mga manungsagot kayap, dapat may control kita sa atin nga mga ayam nga din, no. Kag mo gina-promote natin nga dapat ma-restrain natin sanda or di gani ma-cage. Kay ang atin dog bite tama nagikataas. Kag ang ginagasto natin diyan hindi lang basta-basta, no, kay kamahal talaga ka vaccine. So ang rabies amo dan white bulong kag makapatay ka tao. So dapat mangin responsable sanda, no. Kag kung pwede malimit nanda ginasagod lang nanda. So isa guro pwede dadan kada household kung ano tapos ikurong nanda kung tingawaan nanda nga maski makalagaw man sa sagwa pero dapat may cage gid sa no. Kag amura ni ipabaksinan nanda kag sagudon tag insakto. Kay usually ang mga may rabies case gid nga prone ang mga unvaccinated kag stray. So magluwas sa mga ayam kag kuti sir medyan pagid balay ba mga kasapatan nga may rabies?
Ang ano no, ang why man kanatin gi sa ano no sa Pilipinas. No, actually all mammals pwede maka-rabies. Just like sa ibang ano no. So kanatin gi diyan ang kuti kagang ayam. So isa kay ginapet natin sanda. Okay. So aside from, i-recap na lang natin. So aside from the vaccination, may harap abla kita sang animal health services? Oo, may ara kita no ang especially sa mga naga-transport. So ginatawa natin ka veterinary health certificate nga permado ka atong provincial veterinarian. So ang gina-require na gawing tulad kay ti may mga priority disease kita nga ano. So dapat especially sa swine natin tulad ang ASF ang halin bala sa Negros kag sa ano Antique gina-require natin na kang ginaban pagli natin dan. Pero other provinces dapat may ano sa ano may certificate of free status kag shipping permit. Ang shipping permit era completor halin sa ano no halin sa municipality ang anda nga requirement. So dapat makasulod sa nagi kung may mga papers sa nakaran. So sa poultry amo man kag sa goat may mga priority disease kita diyan nga ginapa-test kag dapat ay comply nanda with the, ano no ang shipping permit ginagawad nanda diya sa may ano Bureau of Animal Industry kag tuya sa nag-apply kadya ang aton lang gina-issue kadya inspection kag ang ano ang pwede natin mabawal ang blood sampling. So amo ra mga requirement mag-travel kang anda nga livestock and poultry. So any updates sir sa kaso sa African swine fever diri sa may Santa Barbara? May nagdugang bala, nabuhinan? Kumusta sir? So far ang aton is guess na babara why kita tig-report dalin sa barangay no. Hopefully waay gid man kay ginayo natin ra sa barangay nga mag-report gid in case nga may cases na nga nagakaramatayan na baboy. Para ma-monitor natin kag maobrahan natin ka solusyon nga paano mauntat no. So ginayo natin diya sa mga ano aton mga barangay officials nga palihog report kung may diyan gid man. So any sentineling activity sir may ara bala? Ang sentineling natin may diyan kita man no amo ganing gina-require man natin ginaayo natin ang barangay nga mag-report kung may case kang naga-mortality kay ang aton nga sentineling maga-start na kung may ano ra kita go signal na kita sa ano no sa DA Region 6 kay nakasubmit ra man kita to kang aton nga mga ano nga mga pwede natin i-trial nga mga farmers nga willing mag-sentineling magsulod sa sentineling program para ma-update natin na ASF status giya sa ano sa Banwak Santa Barbara para maka-start man kita ang ating repopulation program. So kabay pa nga hindi lang. So kabay pa nga waay lang kita rin case no para makaano kita mabuligan natin yung ating industriya sa baboy para makabangon kita kay ang maluwas sa rice no ang Banwak Santa Barbara naga-thrive sa swine production. So bala natin nga hanggang bulig na especially sa atin mga nanay kaya kung mag-survey ikaw ang mga nagasalagod mga ginikanan mga nanay sa balay so hopefully maka-recover kita no. May arab lang kita sir sa mga inventory sa aton nga mga livestock ug poultry sa barangay. Isa para no actually may last May nagpa-survey kita so may ara kita nga 600 plus tong inventory. Right now may ano raman kita nga pagwaan nga mapasurvey naman kita hindi lang sa swine sa ano ron tanan-tanan na gid no hopefully buligan kita kadya kang barangay iti sanda kadyang may knowledge nga anda nga ano no nga inventory so may pagwa kami nga listahan palihog lang fill up kag pasa na dayon kanamon para ma-report natin no kay ginapangayo di kang DA Region 6 why kita kadyaga kun mga natin lang no submit natin diya sa ano sa atin higher offices para man saan na makasulod man kita sa mga programa kung may diyan gid man. Okay. Actually sir may ginhatag ka mo sa akon nga listahan. May ginhatag ka diri. About sa registration of ownership of agricultural and fisheries machinery and equipment. Pwede mo kami mahatagan sa dugang informasyon sini sir? No, actually last ano pa dyan no March 2021 na approve ang atin nga ano municipal ordinance. This is ang sa atin man nga ano no mga farm equipments and machineries sa agri fisheries and agri fisheries sector.
So tanan nga ano ka diyan no, tanan nga hindi lang kita ka diyan banwa ma-implement tanan diyan nga bilog diyan nga LGU sa Pilipinas ginapaano diya, ginapaubra diya natin. So ang inventory nga diya, ang inventory kang mga machineries nga equipment nga ginagamit ka natin mga mangunguma. So dapat working pa diya nga ginagamit kinanda hindi nga nagalukoron bla o kun hindi ra magamit. So isa diya ka paagi nga ma-establish natin ang anda ownership kag makaano sa no maka-create kita ka database diya sa atin sa ano sa banwa nga maman-an man natin as diin kita sa atin nga ano no sa mechanization. So may mga ano man diyan no pareho kang atin RSBSA dugwa na amo gid do RSBSA man pero garing machineries. So may mga incentives man diyan kaso actually nakabaton na kadyang iban nga ano FAs ka may machineries nga halin sa DA kabaton sa kadya mo mga fuel subsidy. So at need ta man diyan nga register para man sa kung may mga programs pa ng atin nga DA or national government with regard sa machineries maka-avail man kita. So isa man yan gani ang mga ang daw anda nga nga motor pool pwede kita ka-avail kadan sa especially sa mga naka-avail ka mga traktora kag mga harvester diyan no maka-apply kita kadya kung may may registration kita kag may database kita nga mga ma-submit sa national government. So isa diya one time man lang diya kay isa man lang no tanan nga mga tag-iya may fees lang garing hindi para man diya sa andang dogwa na bala do RCR sa sa mga machineries. So ang aton to na set daw to 200 sa mga small equipments kag 300 sa mga large machineries. So hopefully ma-start man natin yung program nga diya kay mandated diya ka atin nga di BAFE Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering. So eventually ako yadya ka na tao no kay agricultural engineer man kita. So hopefully ma-start natin diya within 2024 guro. Kay i-campaign man naman diya together with the Municipal Agriculture Office. Actually yung iban kadya nga atin nga mga FAs nga nakabaton ka mga traktora kag other machineries na register na natin. So libre sa nagaling kara kaya nara ka DA. Okay. So sir, ang mo traktora, ano pag iba yung mga machinery nga pwede nanda mapa-register? So mga hand tractors, transplanter, ang anda nga sprayers bala nga di makina, pwede nanda ra rice mill, mga mini rice mill nanda. Kung may dyan sanda ang corn mill, pwede giran ma-paristro. Anything nga pwede na ginagamit natin as equipment sa sa uma. Pwede natin na maparehistro. Kasi kumusta ang fees, sir? Nagkalain-lain ba lang fees ini or isa lang? Amo to no. Ang sa small natin, sa small equipments natin may 200. Ang sa mga large equipment and machineries may 300. Pesos. So ginabalidate man natin diya. Kag EGO tag pa diyan no. Amo diya nga adtunan gid kada isa kananda kung magparehistro. So as of broadcast time, sir, mayara ba sa nagpa-register? Actually, may na-register na kita kadya ginuna natin ang mga mga farmers association nga nakabaton ka mga machineries and equipment like tractors, transplanters naka-register na sa nakadya. Ask ko lang sir, ano ba ang mga incentives nanda? Pwede natin mambal. Ang mga incentives ba nanda kon, for example, magguba, bingandang equipment, machinery, may mga ba sanda? Ano ba nanda? Ang isa kadya pwede na mapa-insured in case nga maguba basi makabuel sa kang insurance kadya kag amo to kinanhambal ko nga ang national government may ginatao man nga incentive like fuel subsidy nga halit nga ginatao sa mga registered nga mga machineries. So maka-avail man sanda kadya pwede man diyan kung may registration ta sanda pwede nanda mahimo nga collateral in case sa loan nanda sa association. Okay. So, anong pinagkaiba ng ka RSBSA natin, sir? So, ang RSBSA, kuha na sa farmer. Ang German na, ang RAPMES, ang machineries, no? So, enrollment man gyapon pero para may data, may mananat kung sino ang may mga makinarya sa isa ka barangay. Kag kung
kung may mga programs maka-avail sa kang programs from national governments or the DA Region RFO 6. Okay. Sa aton nga RSB BSA sir, di ba may maka-avail sa dasang 5,000 pesos yearly incentive kung below ano nga na Ang sa RFFA natin no, ang sa rice tarification law na sa nga ano no. Guwa na kadan ang farmer with farm nga below 2 hectares. So makabual sa kadya kang ano no kang RFFA nga 5,000. So ang higher than that so ma-exclude na no mga 2 point something. So hindi na kadya mandara. So sa mga smallhold hold farmers sa mo makabaton ka RFFA. So sa ano naman hindi lang man RFFA ang ginabaton kag atin nga ano no kang atin nga mga farmers. Nadara kadya ang mga rice seeds nga ginatao kananda nga abono kag isa ra man ta ang machineries darara sa atin nga rice tarification law nga mga program no. So hindi ang kung hindi man sanda makabaton hindi sanda magsunggod nga ano no. May gina-program man nga sa iban nga maka-qualify sanda. Okay. Sige, thank you very much kay Sir Joven. Actually, ginkaon ko lang ang bala 15 minutes. Ang bala sir, 15 minutes lang, 15. Okay, sir, maglawig Sige. ka karon mo untay sa kauras. Sir Joven, kay manti daw doro raman ang natao natang impormasyon sa ato mga pinalag ang mga mangunguma, magyara ka pa bala sir nga duyag idugang? So no, idugang ko lang ang sa atin nga mga rice farmers at land no, especially ang mag-utanam applyan nyo gid kang ano crop insurance. Ang atin tilad nga gina-require nga dapat 15 days applyan na nanda. Hindi ka pareho ka una nga ano no nga 1 month gid. So kag kung may mga naapektuhan man yan kang aton bagyo, pareho report na lang no. At least maano natin buwal natin ng data kung pira natin nga kung may mga damages man. So mo lang na no kag yun soy damo gid nga salamat. Hopefully matawan pagid kita kang timpo sa another ano no future no para maka-discuss pagid kita kang other programs sa livestock kag sa machineries. Actually, sir, gina-schedule ni Sir Alan is actually Thursday lang. Pero kung gusto niyo, pwede kita 2 times a week. Pwede Diba? gid no. Pwede Basta gid. may mga updates ano gid kami. Okay, sige. Sige kami. Okay. Manawag lang ko to kung may ara ka mo bagong nga updates, pwede ka mo mapabisita liwat diri sa amon sa may ISFM. Sige, Okay. so I get problem. Thank you very much kay Sir Joven. Basta may luyag kang tamyawan, antis ka magpaalam sa kanina. May yung agalan sa tanan sa tanan nga tagpalaman natin kag sa atin mga huma. Keep safe kag hopefully ano natin maka-recover kita sa especially sa ASF. Okay, thank you very much kay Sir Joven. O nabatian natin atong pinalangga from the Municipal Agriculture's Office, Sir Joven Sonico, Agriculture Technologist and Livestock Inspector. So thank you very much gid sir sa tion. Actually gina-ask ko ang DA nga mag-upod sa mga programa naton diri sa may ISFM para man mahatagan sa dugang impormasyon ng aton nga mga pinalangga nga mga mangunguma. Oras 18 minutos na nakaligid sa takang alas 11 sa aga. So thank you very much sa aton mga pinalangga nga nagupod sa aton man sa pagpamati, pagtanaw via Facebook account sa aton nga live coverage sa aton